Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, okay, bago naman tayo. So, ito. Okay, so ito sa Reddit to, sa number 51 ata. Okay, so tinignan ko dito. Ito naman ang sabi daw dito is as a female driver, I hate this caution lady driver when I quote. Okay, so ito sabi niya dito is so this on the car and it made be post, diba? But kailangan pa i-label na caution lady driver, diba? It feels like there's an undefined assumption that if a woman is driving, it automatically means danger or incompetence. Parang may subtle judgment agad. Diba? As a female driver, as a female driver myself, I kinda hits differently. I remember back then, I used to drive fast on purpose. Kasi akala ko, that's how I could prove I'm a serious driver. I didn't realize I realized it at the time, pero that mindset was rooted in internalized sexism. But I was trying to disprove a stereotype by overcompensating, and in a way I was putting down other women just to be seen as not like the others, diba? Since signs like this, even I meant as a joke or warning, end up reinforcing the very bias that many of us are working hard to overcome. What do you guys think? So, bago akong magbasa ng mga comments dito, alam mo, yes, tama, napaka-stereotype naman yung ganitong paglalagay nila ng mga yung ganitong sign, yung mga signage o yung mga ganito na yan, may label ganyan. Parang kasi ang dating sa akin dito na parang alam mo pag ako yung isang driver tapos karap ko tapos nakalagay na caution lady driver, anong expect ko dito na baka ihintuan ako. For example, nagdadrive ako, tapos sa harapan ko yung nakalagay na caution lady driver, tapos all of the sudden maghihinto, bang, ganyan, say ganun, bang, tapos tapos pag kinompretahan ko itong lady driver, sasabihin nun, sorry kasi lady driver ko, kaya ako naglagay din, para so parang ganun na lang ba, na parang exempted ka lang ba sa rules? Kumbaga, di ba? Di ba na or parang parang iwas ka lang sa violation, di ba? Diba, napaka-regulatory naman siya. Siya, parang, magiging palusot mo lang para malusot ka dito sa violation na dito. Baka naman yun, diba? Tsaka, anong gusto mo, parang, ang dating sa akin, tabi! Ako babae dito. Tumabi kayo. Parang ganun. Diba? Ay, nako. Well, kidding aside, napaka naman to, nasa stereotype. So, pag, imbis na, naalala ko na naman yung sa, yung kay Yana. Tapos, paano kung ganito, bakit nga ba? Bakit nga ba? Pag binangga niya ako, bakit nga ba? Diba? Bakit nga ba? Di ka titingin ng side mirror mo? Di niya sa mga mata mo? Anong ginagamit mo utak mo? Diba? Naman tayo diba? Tapos ending, sorry na lang. Ang daming damage dyan. Napaka naman to. Tapos di ka dadala sa di ka dadala sa korte. Ano yun? Ay nako. Napaka alam mo, ito talaga yung
hindi ka mag-ano yun. Napagkalataan kang ano dito na kamote. Sinasabi ko sa inyo. Kung hindi rider, ano, driver na. Kamote driver. Diba? Kung meron man lang, kung hindi ano, kung meron lang ng kamote person, kung pwede lang, gawin mga kamote person. Diba? Yun, yan. Yun, ano, tingnan natin yung mga comments dito. Sabi niya ni attention, puso. Diba? There are only two genders of drivers. Number one, whatsoever species you are, or number two, kamote ka lang. Okay, so ito naman sabi ni Fishy Working, I always say this to my wife habang nagdadrive ako or siya. Pag nag-honk ako sa mga trike o motor na nagigitna ng 2 lanes or nagigitna mismo, sasabihin niya pag matanda yung nagdadrive. Kawawa naman matanda or yan naman tayo matanda card o mga ano na parang babae po ako card. o pag babae pala magdadrive, sasabihin sa kanya dalawa lang klase ng driver, tanga o hindi tanga. Diba? Bakit nga ba? So, yun, kamote meron pa rin first. So, ayan, yung sabi na, di may kamote meron siya first gen talbos. Dahil nung naka-Ford yung nakadrive sa kasata. Diba? Well, species is crazy, sabi nga daw ni Sharp. Ayan, okay, so, ayan, alam mo, ito, sabi, ito. So, ito naman sa, okay, so, ipapasahin natin to. So, ito. Galing kay Jam Nitero, same new day driver din naman ng 1 point. It was funny first, pero nakakainis on the road. As I feel, as it normalizes incompetence and reinforced gender-based stereotypes. But then I noticed that it really helps. But then I noticed that it really helps to dampen road rage. So I guess okay lang. Kayo ba lahat na lang, kahit babae, kahit puro, so ibig sabihin pag babae, centered kayo, kasi tama kayo, ganon. Napaka-stereotype. Flashbacks to, ito, sabi niya, A6 and 580, war flashbacks to when I was new to driving, have the news of others absurdly with huge pickup truck. Goes a little pile of the parking lot cars. Started home in rage. I rolled down by my window. Oh, it's a girl! Magically, everyone stopped being mad and started backing up and helping me maneuver. Yes, it takes stereotype special treatment. Sabi ko sa'yo. Coach and lady driver. I'm sorry, guys. And make up for this feminist movement in other ways. Diba? Diba? Ito. I mean, ito. Sabi ni Uzrael, I mean better than getting shot by a headed moderator, I guess. Same goes with the student driver. Gosh, yun yung nagta-training ako. Wow. Yung full break ako ng highway, buti na lang nag-keep din sa talaga ng kotse sa akin. Tapos sumunod na araw, naharangan ko pa gitna ng intersection kasi namatay makina. Pero wala naman bumisita sa akin both times. Now, people can unexpectedly be understanding when they knew someone is not as skilled as them. Kaya sobrang keep distance din talaga ako sa mga nakita kong student drivers dito. Woman! Diba? Diba? Tapos sabi niya, ito, nag-reply dyan, sabi niya ni Pes, pwede ka ba parang dito naging experience ko. Binupusiyan ako ng nasa likod ko, kaya clearly I was driving a school car. Yung iba mabait pero a lot of them so impatient. Ay, gano'n talaga. Buti nga hindi ka sabihan na wag ka naman pangdagdag ka lang dito sa sa population ng mga sasakyan. Kaya nga nagka-traffic. Hindi ko sinabi yun. Yan pa. May mga ganyan na diba? Hindi, wag niyo gawing example yan, wag niyo gawin yun. Okay, so
Yun, iba kasi at least sa one, ito, you'll be at least sa one, so pag nakita yung lady, ay, babae, hayaan mo. Parang nagiging special treatment ng mga babae. Grabe naman yun. So parang for example, ako may student, for example ako, student driver, pag sumalang na ako, hindi nila ako special treatment. Tapos pag ikaw, naka-student driver, tapos after that, special treatment ka pa rin. Diba? Yan, tapos pag nabangga, binangga mo ako, or binangga ng iba dyan, anong sasabihin mo? Babae ako Diyos na dito binangga, tapos ganyan ba kayo, mga lalaki mo, ganyan kasi kayo, mga lalaki kayo, ganyan. Gaganin ka, gagasulin ka. Diba? Diba? Ganyan kayo mga lalaki, ganyan, palibasa, ganyan. Ako women, gaganin ko sa women. Ito, sabi natin ni Skits Cats Good, sabi niya ito, there's a reason talaga why is the stereotype exists, much like motorcycle drivers. Ayan, nangyari dito that motorcycle drivers. Marami talagang tangang female drivers, and the reason for that is experience. Madalas kasi sa family lalaki ang pinapaday, so they don't get the same training as men as the road. So, of course, I don't think this is wrong, but I also think the stereotype exists for a reason. And sabi, ito may dito reply, no, satisfies meaning male drivers are more likely to involve in crashes. Maraming din naman ako kamoteng nakakasabay, tapos lalaki yung driver, tamad mag-signal, ayaw mag-yield, doesn't stop for pedestrians, almost always a male driver. Have I forgotten that fortunate driver and anger management issues who shot people point blank? I've been driving since 2022, and so far I only witnessed one driver use the turn signal when leaving a parking lot. It was a female driver. We are just misogynistic. Lalaki versus babae. Oh my God. Yung nakaya sa Discord. Sabi, nope. Sa elder, nope. Kaya sa Discord, lalaki ang involved dahil sa mas maraming lalaki drivers. Pangalawa, sa statistics mo, ilan ang babae na involved sa aksidente? Mapa-minor o major? Out of the pantay ba? Puro ka misogyny. Puro ka stereotype. Misogyny. At yun, nakakatawa kayo, men. Katataas, ang daming comment section dito. Sabi niya. Ito na nagsabi dito sa Ricky. Inaano ba kayo ng sticker? Does a vulnerability on your car being exposed? She wasn't asking for leniency. She was asking for fucking grace. And heads up po na hindi pa niya kaya makipagsabayan. Lahat dito pag may inconvenience or unusual skill issue lagi sumisisi. Let her have the chance to learn. She only wants the convenience and independence. Tulad ng ni-enjoy mo lang yun. God. Okay, so may iba naman ako kasi alam mo sa akin may asa pa ito family namin. Yung ate ko may ate kasi ako. Driver yun, okay? Professional yun, meron siyang pro tapos na siya sa pro license na siya na driver. So, then magkaiba yun, non-pro. Matagal na kasi siya nag-drive. Wala siya, so far, ayaw niya maglagay ng ganyan. Tinanong ko sa kanya, noon pa, na pwede, maglalagay ka ba yan?
And hindi ko na ano. Pero ang person, wala naman nilagay yung label doon na ano, na kung ano siya, kung ilalagay ba niya na lady driver or what. Di ko pa na itatanungin eh. Kung iba ba, ano, iba ba yun sa, pag natanong ko ito, kaya yung ate ko, kasi siya driver. Tanungin ko kung maglalagay ba siya ng, ano, ng caution lady driver sa likod. Tapos ano masasabi niya doon? Pero ano siya, so far wala siya na aksidente, wala siya na road rage. Kasi, ano kasi siya, napaka-patience kasi siya. Oo, mabit naman yung ate ko. So far. Diba? Kaya minsan nasa sa bayan, talagang alam niya yung mga sikat-sikat. Bisan, binibigyan naman talaga yung ganun. Wala naman masama doon. Okay. So, okay, so, eto, may nag-comment dito, sabi niya, eto kay Just Like Balance 7441, you miss the whole point, did you? So with your argument, pwede ko ilagay sa kotse ko to label myself incompetent driver. And sige nga, answer my question. Does LTO have the distinction between male driver's license versus women's driver license, right? There should be any stereotypes. Just because you are a woman doesn't mean you should be forgiven for being incompetent. Hence, your sign can be used to justify that. You shouldn't be on the road on the first place if you think people should be extra cautious around you, let alone being a woman. Gets na ba? Diba? At nag-reply na, ano, you're assuming that's the only purpose that put that sign on. But maybe, just maybe, there could be another reasons. Shouldn't mention this kind of sign helps dampen road rage, and as a woman, I kind of agree with it. Kind of like the baby on board sign that makes people take a second to the pause and react better to be more aware. I agree that stereotypes are not helpful. I'm all feminism and equality, but feminism is about having choice to do what you want to help you. The team, as long as I respect other people's rights. I also grew up in the city where, being a woman means doing everything you can to make yourself safe, regardless of what others think. As a woman driver, male road rage are pretty freaking scary. So people who don't spend an all day keeping themselves so don't always understand this. So if the sign like this triggers you instead of making you think that maybe the driver's anxiety, which is actually good reason considering how stressful driving in a metro is. Maybe you need more empathy and consideration. But what's just my opinion? Okay, sige. Okay, yun lang. Dami ang ganda ng medyo hati kasi dito yung sinasabi nila. Isa naman parang nagiging stereotypes na dito. Iba naman misogynist. Isa naman talagang hindi na kailangan kasi professional lang. Pagsabayan naman yan, walang problema yan. Di ba? Sa akin kasi, for me, wala first of all, wala naman na yun, medyo okay, accepted naman yung kasi sa nalagay na caution to blind driver. Meron kasi na yung parang child on board, parang ganun sa likod na para maging aware naman kasi may mga bata naman. Naiintindihan ko naman. Pero yung lady driver, napaisip ako. So parang kami hindi kami nag-iingat sa mga ganito. Diba? O parang ikaw aminado ka na hindi ka nag-iingat, diba? Kasi nakalagay na lagay caution lady driver. So it means di ka ngayon dapat pag natapos mo yung hour ng
yung pa sa student driver, eh, dapat alam mo na yan eh, di ba? Tapos, pag nilagay mo, lalagay daily driver. Parang iniisip ko na. So, ibig sabihin, di ka totally, na-learn, ganun. Di ba? It doesn't mean parang hindi mo na gamay agad-agad yung hindi ka tulad sa amin na parang gamay lang, na nilelearn agad, Tapos, parang kayo, kasi pag nilagay parang hindi niyo nagigets, hindi niya nagko-caught up ng di ba? Diba? Ano sa tingin niyo? Di ba? Di ba? Napaka lang, medyo lang, medyo a lot of bit it's stereotypes for that. Yun lang masasabi ko. Medyo dalawa kasi. Kasi for me, dapat hindi na kailangan eh. Oo. Sa akin nga, di na kailangan ng dapat yan eh. Unless kung mayroong na nakalagay dyan, baby on board, yung Kasi at least may baby. Kasi, paano kung parang, hindi, parang, pag hindi mo nilagay, sasabihin, unfair naman kami mga babae. Kasi babae naman kami, ganyan. Kasi nagtatrabaho ako, ganyan. Sasabihin mo, bago kasi ito, luma. Ay, ayaw namin. Kayo, mga stories. Ano masasabi nyo dito? Comment nyo lang sa baba. Yun lang naman sabi ko, and yun lang, and good luck sa mga botohan nyo. Naku, malapit ng botohan, ba? Or naboto na kayo. So, yun. At masaya yung mga botohan nyo. Ano yung resulta? Ano ba? Naboto, Yun lang masasabi ko. At thank you and see you next video. Bye!